May kasabihan na ang edad ay bilang lamang. Hindi ito ang sukatan para husgahan ang kakayahan ng isang tao, bata man o matanda. Basta naatangan ng isang papel, walang kahit na anong puwersang makakadlang dito. Sa murang edad ko po noon, ay napaharap na ako sa isang mabigat na atas na hindi ko po akalaing magsasangkot naman sa akin para labanan ho ang mga alagad ng dilim. May dahilan ang lahat kung bakit kailangan mangyari yon. Isang dahilan na hindi ko naman basta-basta mapahindian. Kung paano po ako napasubo sa isang komplikadong sitwasyon, ay hayaan ninyong idaan ko sa kwento ng aking nakaraan. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Gayon din po sa mga giliw ninyong taga-suporta at tagapakinig sa inyong YouTube channel. Lagi po akong nakasubaybay sa mga kwentong ibinabahagi po ninyo. Hanggang sa naisipan ko na rin po na ibahagi ko sa inyo ang sarili kong karanasan sa mga aswang. Sana po ay marami ring magkomento at magbigay ng feedback sa aking kwento. Ako nga pala si Randel. 43 anyos na po ako ngayon. Taga-probinsya ako ng Leyte. Nangyari po ang ikikwento ko sa inyo taong 1995. 31 taon na ang nakararaan. 12 anyos pa lang ako noon. Musmus pa na maituturing. Ulila lang po ko dati sa nanay. Namatay po si nanay dahil sa hirap ng panganganak sa akin. Pero kalaunan ay naulila din po ko sa ama. Si tatay na isang baguhang antingero ay namatay naman kalaunan sa pagprotekta sa akin sa mga aswang. Si tatay ang dahilan kung bakit po sa murang gulang ay kinailangan ko nang gumawa kagad ng isang mabigat na pasya. Gusto ko siyang ipaghiganti. Pero kung ang balak ninyong paghiganti ay papag-alinglalangan, mamaliitin at hahadlangan ng mga nakatatanda sa inyo, sa inyong pamayanan, ano ang gagawin nyo? At hanggang kailan nyo palilipasin ang paghiganti? Kailan kaya ang takdang panahon para dito? Dapat bang maging rason ang kamusmusan para husgahan ang iyong kahandaan? O dapat ba ninyong pag-alinlanganan ang inyong sarili dahil sa kakulangan ng karanasan? Muli, ako po si Randel at ito ang aking kwento. Tay, ngayon ko lang po naisip, bakit po pala ninyo ituturo sa akin ng iba't ibang mga orasyon? Pang ilang gabi na po ito na itinuturo niyo po sa akin ng mga bagong orasyon. Paghuli na ito, anak. Ayan, naisulat mo na rin sa notebook mo. Kabisaduhin mo maigi ang lahat ng nariyan. Mga orasyon yan ng mga antingero sa iba't ibang pagkakataon. Ibig sabihin po, inihahanda niyo po ako na maging antingero na tulad po ninyo? Ganun na nga, anak. At habang bata ka pa, ay kailangan may alam ka na kagad. Hindi natin mahuhulaan ang mga bagay na darating bukas. Paano kung wala na pala akong sapat na pagkakataon para ituro sa iyon lahat, hindi ba? Kaya naman sinasamantala ko na ang panahon. Pero tay, ang bata ko pa po para sa mga ganyang bagay. Walang pinipiling edad ang pagiging antingero, anak. Hanggat handa ka na at may sapat ka ng kwalifikasyon, hindi mo to dapat tanggihan. Ang pagtanggi sa importanteng papel ay karuwagan. Bakit, anak? Duwag ka ba? Ako po duwag. Hindi po tay ah. Matapang po ako na bata tulad po ninyo. Kung ganun, ipatunayan mo sa akin ngayon mismo. Nasa sala kami ni tatay sa loob ng simple lang naming dampa
Nang gabing yon, ang dampa namin ay malapit lang sa gubat. Tahimik sa labas. Ang maririnig lang ay huni ng mga kulisap. Bago ko pa masagot si tatay, walang ano-ano, pati ang mga kulisap ay biglang tumahimik sa labas. Kasabay nito ay umihip ang malamig na simoy ng hangin at pinaglaruan ang apoy ng gasera na nakapatong sa lamesa malapit sa bintanang sawali na may mga siwang. Sumunod ay nakarinig kami ng maihinang mga ungol ng kung anong mga nilalang sa labas ng aming bahay. Bigla noong nataranta si tatay. "Magmadali ka, anak! Magtago ka sa kwarto! Bakit po, tay? Ano pong meron? May mga aswang sa labas. Palagay ko ay akong pakay nila. At posibleng idamay ka nila, anak. Sige, isabit mo ang tirintas ng bawang sa leeg mo na nandun sa kwarto. Itong notebook mo. Wag na wag mong iwawala to kahit na anong mangyari. Dali na, pumasok ka na ron. Ilak mo ang pinto. Wag na wag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Sige po. Pero tay, mag-iingat po kayo. Pagpasok ko sa kwarto at pagkalak ng pinto, ay narinig ko na kagad na parang sinisira ng mga aswang ang pintuan namin sa salas. Palakas din ng palakas ang nakakatakot na mga ungol ng mga aswang. Halatang galit na galit sila. "Mga salot kayong mga aswang kayo! Humanda kayo sa akin at sa mahiwaga kong balaraw. Ito na ang panahon para ipatikim ko sa inyo kung gaano ito kabagsik sa mga tulad ninyong mga alagad ng dilim." Nang tuluyang magiba at masira ng mga aswang ang pintuan sa salas, ay isa-isang sumugod kagad ang mga ito kay tatay. Nakita ko ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pagsilip sa isang maliit na siwang ng pinto. Grabe, noon lang ako aktwal na nakakita ng mga aswang. Sobrang nakakatakot pala ang itsura nila. Mapupula ang matatalim na tumitig ng mga mata. Maumbok ang mga bunganga at napakaraming matutulis na mga ngipin. Naglalaway pa na para bang mga gutom na hayop. Malangis na nakakadiring tignan ang kanilang mga balat. Ang mga buhok ay buhaghag at parang napakalagkit at napakatigas. Ang mga daliri naman sa mga kamay ay may matutulis at mahahaba na mga kuko. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon at pinanginigan ng mga kalamnan. Todong kinabahan din ako at nag-aalala para kay tatay. Pero nakita kong hindi man lang natakot si tatay sa mga aswang na pumalibot sa kanya. Sa halip ay iniamba niya ang hawak na balaraw at umusal ng isang orasyon. Habang umuusal ay hinanap ko sa notebook ko kung anong orasyon yon at para saan. Nalaman ko na pagpapagana pala yon ng kapangyarihang taglay ng balaraw. Walang ano-ano ay napansin kong bagyang nagliwanag ang balaraw ni tatay. Malaginto ang liwanag nito. Lalong nagngalit ang mga aswang nang makita ito. Nanginginig ang kanilang mga kamay na handa nang mandamba anumang sandali. Pasimple pang nagsenyasan ang mga ito kung ano na ang gagawing pag-atake kay tatay. Pero natigilan ang mga ito nang muling may sambitin na panibagong orasyon si tatay. Nang tignan ko sa notebook, yun naman ay para sa paghiling ng kakaibang lakas, tapang at liksing mag-isip sa espiritong gumagabay sa mahiwagang balaraw. Bago pa man matapos ni tatay ang orasyon, ay tuluyan niya ng sinugod ang nanggigigil na mga aswang. Doon na nagsimula ang isang maaksyon at madugong labanan. Uubusin ko kayong mga salot kayo! Hindi kayo uubra sa mahiwaga kong balaraw! Ang talim nito ay gawa sa metal na may mutyang bato. Oras na masugatan kayo nito. Tignan natin kung hindi kayo mangisay sa sobrang hapde! Sunod-sunod na pinaghahataw ni tatay ang mga sumusugod na mga aswang. Tulad ng sinabi niya,
Totoo ngang nangisay ang mga aswang na nasugatan. Ang nangyari ay nagsiatrasan ang mga ito. Pero ang iba ay patuloy pa rin sa pagsugod at talagang pursigidong mapabagsak si tatay. Ngunit si Itay din naman ay natatamaan ng mga kalmot ng mga aswang. May dumaplis sa kanyang pisngi, 2 tamak sa magkabilaan niyang tagiliran, isa sa dibdib at isa sa braso. Pero hindi siya nagpadaig. Minsan pa ay kamuntikan siyang tuluyang matumba. Pero bumabawi siya at lalong nagiging matapang at maliksi. Hanggang sa may isang aswang na nakaamoy sa akin at biglang napatingin sa bandang pinagsisilipan ko. Napangisi ito ng nakakaloko nang mapansin ang pagkakasilip ko. Makaraan ay umaangil na pumihit ito sa direksyon at tinangka kong puntahan sa halip na sumugod din kay tatay. Kinakabahang napaatras ako at lumayo sa siwang na pinagsisilipan ko. Nakamata lang ako roon at hinihintay ang aswang. Patay! Ano nang gagawin ko? Paano kung sirain niya ang pinto at pasukin ako dito? Mag-isip ka, mag-isip ka, mag-isip ka! May dapat akong gawin. Pero ano? Lumingalinga ako sa paligid at naghanap ng kahit na ano na magagamit na sandata laban sa paparating na aswang. Pero sa malas, wala akong makita. Sumunod ay binuklat ko ang notebook at naghanap ng orasyong pwedeng iusal at paganahin para malabanan o mapigilan ang mga aswang. Pero saktong may nahanap ako, ay saka naman nariyan na ang aswang at nakasilip na rin sa siwang. Nang umatungal ito, bigla ay nataranta ko, napaatras, natumba, napasalampak sa sahig at nabitiwan ang notebook. Lalo na nang makita kong tinatangkanan nitong sirain ang nakatarangkang pinto. Doon na ako napasigaw at humingi ng saklolo kay tatay. Tay! Tulong! Tulungan niyo po ako, Tay! May aswang po sa pintuan! Sinisira po ang pinto! Hindi ko alam kung napansin o narinig ni tatay ang pagsigaw ko. Basta, nang makita kong unti-unti nang bumibigay ang trangka ng pinto, ay sumigaw ulit ako ng mas malakas pa. Tay, tulungan niyo ako! Mapapasok po ako ng aswang dito! Sa wakas, ay tuluyang nabuksan at nagiba ng aswang ang pinto. Lumantad ito na nakangisi habang nagbabantang umaatungal. Ako naman ay dahan-dahang umatras pagapang sa sahig. Tuloy-tuloy hanggang sa maramdaman ko ang paglapat ng dingding sa likod ko. Wag! Maawa ka! Huwag ka lalapit sa akin! Huwag ka lalapit sa akin! Tay! Tulong! Nang susuguri na sana ako ng aswang, ay bigla naman itong natigilan na nanlalaki ang mga mata. Walang ano-ano ay bumulwak ang masagana at nangingitim na dugo sa bibig nito. At napako rin ang mata ko sa tiyan nito nang mapansin kong may matulis na bagay na umusli mula rito. Yun pala ay ang mismong talim ng balaraw ni tatay. Natumba ang aswang sa harap ko at grabing nangisay. Umusok pa ang buong katawan nito at unti-unting naagnas hanggang sa maging abo. Tumambad naman sa akin si tatay sa likuran noon. Napansin ko na sa pusa-pu niya ang duguan niyang tiyan. Ang mga aswang naman sa palibot ay napansin kong wala na. Maraming umuusok sa paligid at mga abong nagkalat kung saan-saan. Mabilis akong tumayo at tinakbo si tatay. Tay! Tay! Tay, ayos lang po ba kayo? Ang dami niyo po sugat! Makaraan ay napakapit sa akin ng mariin si tatay. Inakay niya ako sa isang tabi at bigla na lamang siyang natumba habang inaalalayan ako. Pagkatumba ay nabitiwan niya ang sapu-sapong tiyan. Doon na tumambad sa akin
ang medyo wakwak na pala niyang tiyan. Nakasilip na rin ang ilang niyang bituka. Labis akong nag-alala dahil dito. Tay! Yung tiyan nyo, ano po nangyari sa tiyan nyo? Sandali po, dyan lang kayo. Kukuha lang ako ng pantali dyan. Gagamutin ko rin po kayo. Pero pinigilan ako ni tatay. Hinila niya ang kamay ko. Sandali. Wag na. Wag na rin din. Nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Maupo ka na lang sa tabi ko, anak. At may isasalin ako sa'yo. Isasalin? Hindi tayo, hindi. Hindi pa kayo mamamatay, gagamutin ko kayo. Huwag niyo po akong pigilan. Makinig ka sa akin. Isasalin ko sa'yo ang pagkaantingero ko. Bago pa maputol ang hininga ko, huwag ka nang tumanggi. Dahil importante ito, anak. Kapag hindi ko na isalin sa ito, ay wala nang magtatanggol sa mga tao rito. Anak, ikaw ang pag-asa ng baryong ito. Pero tay, Gamit ang kanyang dugo ang kamay, ay itinikom ni tatay ang bibig ko at sinenyasan ako na manahimik. Pumikit ka, anak. At sisimulan ko ng ritual ng pagsasalin. Hindi ko maintindihan, pero nang ipatong ni tatay ang kamay niya sa ulo ko, ay kusa na lang akong napasunod sa sinabi niya. Napapikit naman ako ng mariin kahit umaagos pa ang luwa sa mga mata ko at umiiling-iling. Umusal ng orasyon si tatay at habang sinasambit ang bawat kataga, ay unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Nagsimulang uminit sa bandang ulo ko na para bang nanggagaling sa kamay ni tatay. Tapos ay unti-unting kumalat ang init na yon pababa sa leeg ko at sa katawan ko. Nagmistulang para akong nagdidilirio sa lagnat ng sandaling yon. Sumunod ay malamig-lamig na bagay naman ang nagsimulang gumapang mula sa ulo ko, pababa ulit sa katawan ko. Matapos kong parang lagnatin sa init, ay sobrang nanginig naman ako sa lamig na para bang ipinasok ako sa malaking frigider. tay, sobrang giniginaw ako. Ano pong nangyayari sa katawan ko, tay? Hindi ko na po kaya to. Hindi ko na kaya. At sa wakas, binitiwan na rin ni tatay ang ulo ko. Agad akong nagdilat ng mga mata. Takang-taka ko nang makita ko ang itsura niya. Bigla siyang tumanda ng ilang taon. Parang nangayayat din siya at natutuyo na ang kanyang mga labi. Bigla ring dumami ang kanyang mga uban. Nang magsalita naman siya, ay naging malat ang boses na parang matanda na. Tapos na rin din, anak. Ngayon, ay isa ka ng antingero. Ang pogi mo, anak. Nabago rin ang itsura mo. Ha? Nabago pong itsura ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Tinignan ko ang sarili ko, ang mga kamay ko, ang katawan ko, at ang mga paa. Nanlaki naman ang mga mata ko nang mapagtanto kong naiba nga ang katawan ko. Nagbago ang kulay ng kutis ko mula sa maitim tungo sa kulay moreno. Tapos ay medyo tumaba rin ako. Nawala rin ang mga nunal ko sa braso. Kinapa ko rin ang muka ko. Lalo akong nagulat sa aking natuklasan. At para makasiguro, ay sinilip ko ang muka ko sa balintataw ng mga mata ni tatay. Hala, tumangos po ang ilong ko, tay. Tapos ang gwapo ko nga po. Pero, bakit po pala binago niyong itsura ko? Ganito po ba talaga kapag nagiging antingero? Hindi, anak. Sinadya kong baguhin ang itsura mo. Pero bakit po? Para hindi ka nila makilala at hindi nila maiisip na anak kita.
May masasamang mga antingero at albularyo rito sa atin na gusto maging pinakamakapangyarihan. Hindi ako makakapayag, anak, na makuha nila sa iyo ang mahiwaga kong balaraw. Kapag nangyari yun, hindi mo na mapoprotekta ng sarili mo laban sa mga aswang. Saka, kung hindi kita babaguhin, ay tiyak na tutugisin ka rin ng mga aswang na nakakita sa iyo ngayon. Nagsitakas lang ang iba sa kanila sa takot sa balaraw ko. Pero tay, sino po ang mga albularyo at antingero na tinutukoy po ninyo? Sabihin niyo po sa akin para maiwasan ko po sila. May samahan ng mga antingero rito sa atin, anak, na pinamumunuan ni Tandang Ipyong. Mag-iingat ka sa kanya at sa iba pang mga antingero at albularyong malapit sa kanya. Ingatan mo rin ang bagong pagkatao, anak. Mula ngayon, hindi na ikaw si Randela. Palitan mo ng pangalan mo. Gawin mong Henson. Simula ngayon, ay ikaw na si Henson. Ilista mo na rin sa notebook mo. Pati apelyido natin palitan mo, anak. Gawin mong Valderrama. Sige po, tay. Hala, nagbago rin pala ang boses ko. Ngayon ko lang po napansin na. Oo, anak. Para hindi ka nila makilala. Saka pala, anak, pulutin mo ang balaraw ko sa sige. At iabot mo sa akin. Kailangan din kitang paspasan sa pamamagitan ng balaraw para kilalarin ka nitong bagong tagapangalaga. Dali na, anak. Nararamdaman ko na nangihina na ako at nagsisimula ng mamanhid ang katawan ko. Nag-aalalang mabilis ko namang sinunod si tatay. Ito na po, tay. Saka, bakit hindi nyo nalang po pagalingin ang sarili nyo sa pamamagitan po niyan? Maiwaga naman po yan, di ba? Sige na po, tay. Pagalingin nyo na po ang mga sugat nyo. Hindi po ako makakapayag na iwan nyo ako, tay, tulad din po ni nanay. Hindi ko po kakayanin mag-isa. Sinubukan ko na, anak. Pero matinding tama ako eh. Kaya wala na akong pagpipilian kundi ang ipaubaya na lang sa'yo lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Pati ng balaraw ko. Sige na, anak. Paubos na ang oras na ilalagay ko. Pumikit ka na ulit at babasbasan na kita. Nang muling ipatong ni tatay ang kanyang kamay sa ulo ko, ay kusa naman akong napasunod sa kanya. Agad siyang bumigkas ng isang orasyon na sa tingin ko ay naisulat ko na rin sa notebook habang inuusal ni tatay ang orasyon. Walang ano-ano ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang enerhiya na pumapasok sa akin. Sa pagkakataon namang yon ay para akong napapalibutan ng hangin at lumulutang. Matapos ang orasyon, ay biglang lumagapak ang kamay ni tatay sa sahig. Agad akong napadilat ng mga mata dahil dito. Tay! Tay! Tapos na. Tapos na ang pagbabasbas, anak. Kuhainin mo ng balaraw sa tagiliran ko at tumakos ka na ngayon din. Siguradong babalik dito ang mga aswang amaya para hanapin ka. Mararamdaman nila kapag nawala na ako. Huwag ka munang magpapakita ngayong gabi. Pumunta ka sa dulong purok at hanapin mo ron si Aling Cora. Sigurado akong kukup-kupin ka niya. Magpanggap kang naliligaw. Sige na, anak. Sige na. Iwanan mo na ako rito. Paalam. Nang ipagtulakan ako ni tatay, ay hindi ako pumayag. Nangingilid ang luwang mariin akong umiling-iling. Hindi, tay! Hindi kita iiwan!
Hindi ka po mamamatay. Ituro niyo po sa akin kung paano po paganahin itong balaraw at pagagalingin ko po kayo ngayon din. Tay! Mariinding umiling-iling si tatay saka pumikit. Nakita kong nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata. Paalam na, anak. Basta, lagi mong tatandaan. Mahal na mahal ka ni tatay, ah. Iganti mo ako. At doon na tuluyang nalagutan ng hininga si tatay. Sa puntong yon ay hindi ko maipaliwanag ang sobrang sakit na aking nararamdaman. Gusto kong pumalaho ng iyak pero parang may pumipigil na naman sa akin. Yayakapin ko pa sana ng mahigpit si tatay sa huling pagkakataon. Pero parang may sariling buhay ang mga paa ko at kusa akong pinalakad palayo. Para akong baliw na iniunat ang mga kamay ko kay tatay habang paatras akong lumalayo. Sumunod ay nakarinig ako ng mga kaluskos na paparating kasabay ng mga atungal. Doon ko napagtantong totoo nga ang sinabi sa akin ni tatay. Kaya naman ay naimasmasan ako at mabilis na tumakas. Tinahak ko ang daan papunta sa direksyon ng bahay ni Aling Cora. Sa gilid ng gubat ako dumaan at patago-tago sa mga puno at halaman. Hindi ako pwedeng makita at mahuli. May wagang balaraw. Protektahan at gabayan mo ko. Ilang ulit pa akong nadapa at napatid sa pagmamadali at pagkakataranta. Muntikan ding may makatuntun sa akin na isang aswang. Pero nang sandaling yon ay parang bahagyang umilaw ang balaraw at may nangyaring kakaiba sa mga paa ko. Bumilis at tumatag ang pagtakbo ko hanggang sa nakarating ako doon sa dulong purok. Nasa dulong purok na pala ako. Pero saan dito ang bahay ni Aling Cora? Hindi ko nga pala alam. Nakalimutan kong tanungin kay tatay. Teka, ang balaraw pala. Balaraw, kung totoong mahiwaga ka, ituro mo sa akin kung nasaan ang bahay ni Aling Cora. Ora mismo ay mabilis na naglabas ng malamig na gumuguhit na enerhiya ang balaraw. Gumapang ito sa kamay ko at umakyat papunta sa mga mata ko. Napapikit ako ng mariin at napahugot ng malalim na hininga. Nang muli akong magdilat ng mga mata at ititig sa mga bahayan, ay napansin ko ang isang bahay sa pinakadulo na bahagyang nagliliwanag na kulay asul. Doon ko napagtantong tinugon ng mahiwagang balaraw ang utos ko. Napangiti at namangha ako dahil doon. Agad kong pinuntahan ang bahay habang inaalala ang bilin ni tatay. Sakto namang pagtapat ko sa bahay ng matanda ay biglang bumukas ang pintuan ng munting kubo. Nagulat ako sa sumunod na nangyari. Pumasok ka, madali apo. Ang mga batang tulad mo ay delikado sa mga aswang ngayong gabi. Pasalamat ka at nahulaan kong isang estrangherong bata ang maliligaw sa tapat ng bahay ko at nangangailangan ng tulong ko. Madali ka! Mabilis ang mga kilos ng matanda. Pagkapasok namin ng kubo, ay agad nitong isinara ang pinto at hinarap ako. Ano bang pangalan mo, apo? Ako nga pala, si Cora. Isa kong albularya. Isa rin akong magigita ng mga pangitain sa pamamagitan ng pagtitig sa usok ng dinasalang tuyong mga dahon. Henson Valderrama po ang pangalan ko. Hinabol po ako ng mga aswang kaya naligaw po ako rito eh. Wala na rin po akong mga magulang. Pwede po ba na
Kupkupin niyo na lang po ako. Nagkunwari pa akong malungkot at yumuko na para bang maiiyak sa harap ng matanda. Pero ang totoo ay naiiyak talaga ako dahil naalala ko na naman ang itsura ni tatay sa huli niyang sandali. Hindi ko na malayang tumulo ang mga luha ko. Ayun lang ba? Nako'y walang problema dun, Apo. Simula ngayon ay aangkinin na kitang parang tunay kong Apo. Nararamdaman ko naman ding isa ka mabuting bata. Sa totoo lang, ay may nararamdaman pa akong kakaibang potensyal mula sa iyo. Tingin ko, ay hindi ka basta-basta bata. Makakatulong kita sa pagkakaalbularyo ko. Ganun lang ako kadaling tinanggap at kinupkup ni Aling Cora. Naisip kong dahil na rin siguro sa lihim na partisipasyon ng mahiwaga kong balaraw. Pero hindi ko ito binanggit sa matanda. Kailangang hindi nito malaman na may itinatago akong mahiwagang sandata. Lumipas ang ilang araw at nakapalagayan kami ng loob ni Lola Cora. Lumalim ng lumalim ang aming ugnayan. Naging katukatulong niya ako sa maraming bagay, tulad sa pagsasama-sama nito sa akin sa pangangalap ng herbal na mga halaman sa gilid ng gubat, sa pangangahoy at sa pag-aalaga ng mga bibe, manok at kambing. Tinangkarin ako nitong turuan kung paano maging isang mangingita ng mga pangitain at kung paano maging isang albularyo. Mabilis kang matuto sa mga bagay-bagay, Henson, Apo. Nakatutuwa. Pambihira ka talaga, bata. Mula ngayon ay isa ka na ring munting albularyo at mangingita na tulad ko. Pwede na siguro kitang isama sa mga pulong namin. Alam mo, may samahan kasi kaming mga albularyo at antingero dito sa atin at isa ako sa mga miyembro. Matutuwa akong ipakilala ka sa kanila bilang apo ko. Lihim akong natuwa roon dahil may pagkakataon akong makilala ang mga miyembro ng samahan. Pero siyempre ay kailangan kong mag-ingat dahil sa mga bilin sa akin noon ni tatay. Lalo na kay Tandang Ipyong daw na pinuno nga raw ng samahan. At dumating na nga ang araw na isinama ako ni Lola Cora sa pulong. Sobrang proud akong ipinakilala unang-una na kay Tandang Ipyong. Kailan ka pa nagkaapo, Cora? Sigurado ka bang apo mo ang isang ito? Lilinawin ko lang po, Pinuno. Ang pagkakaapo ko sa batang ito ay dahil sa pareho naming kakayahan. Isa rin siyang albularyo at mangingita. At para maniwala ka, Pinuno, pwede mo siyang subukan. Magugulat ka talaga sa kanya. Sa bagay, nararamdaman kong may kakaibang enerhiyang gumagabay sa batang ito. Hindi naman ito nalalayo sa enerhiyang gumagabay naman sa iyo, Cora. Mapalad ka at nagkaapo ka ng tulad ng batang ito. Pero matanong pala kita, balak mo bang ipasok na bagong miyembro ang batang ito sa samahan natin? Bakit naman hindi, Pinuno? Tulad nga ng sabi ninyo, nararamdaman nyo rin ang enerhiyang gumagabay sa kanya, hindi ba? Nakikita ko na may potensyal ang batang ito. Siya ang pwede nating ipalit sa bagong tiwalag lang sa samahan natin na si Cody. Yung antingerong naagawan ng medalyon ng mga aswang. Saka marami pa akong ituturo sa batang ito, Pinuno. At alam mo ba, Pinuno, napakabilis din niyang matuto. Ganun ba? Sandaling natigilan si Tandang Ipyong. Napaabrisyete pa ito at hinimas-himas ang baba na pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Medyo nakaismid din ito habang nag-iisip na pinapaikutan ako. Gaano katagal mo nang tinuturuan ng batang ito, Cora?
Wala pang isang buwan, Pinuno. Pero napakabilis niyang matuto na para magdati na siyang albularyo at magigita. Parang nagbabalik loob lang. Ako nga mismo ay sobrang namangha sa apo kong yan. Hindi sapat na dahilan yan para masabing kwalipikado siyang maging miyembro na kagad, Cora. Kulang pa ang haba ng panahon ng pagsasanay mo sa kanya. Saka siya nga pala, saan bang pinagbulan ng batang ito? Hindi kaya anak ito ng napaslang ng mga aswang na si Ramon, na nag-aangking isang antingero raw at gusto ring sumapi sa samahan natin dati. Saka sa pagkakaalam ko ay nagtataglay raw na mahiwagang balaraw si Ramon, na malamang ay nasa kamay na ngayon ng kanyang anak. Dapat na mapasa akin ang balaraw na yun. Ay siya, ano nga pala ang pangalan ng batang ito? Randel. Randel ang pangalan ng anak ni Ramon, Pinuno. Ilang beses ko nagdakausap ang mag-amang yon dati. Paanong magiging anak ito ni Ramon? Ay napakalayo ng itsura nito kay Randel. Patpatin yung isa, ito naman ay napakalusog. Pati boses ay magkaiba sila. Isa pa, Pinuno. Henson ang pangalan nitong apo ko. Henson Valderrama. At hindi siya Heronio. Pero sa ngayon, ay apelyido ko na dadali niya. Isa na siya ngayong Sanchez. Wala bang dalang balaraw ang batang ito, Cora? Sa gulat ko, at pati na rin ni Lola Cora, ay pabigla akong hinawakan ni Tandang Ipyong at kinapkapan ako. Mabuti na lang pala at iniwan ko at itinago ang balaraw sa kubo ni Lola Cora. Kung nagkataon pala, ay maaagaw sa akin ang balaraw na hindi pwedeng mangyari. At bakit naman magkakaroon ng balaraw itong si Henson, Pinuno? Eh, hindi naman siya si Randel. Diskumpiyado pala kayo sa akin, Pinuno. Nakakadismaya naman. Hindi sa diskumpiyado ko sa iyo, Cora. Huwag mong masamain ang ginawa ko. Naniniguro lang ako. Sayang din ang balaraw ko mapupunta lang sa isang bata. Malamang, nakagandang ding pupuntiryahin ng mga aswang at madaling maaagawan. Pinuno, tatanggapin mo ba ang apo ko bilang bagong miyembro o hindi? Kung talagang handa ng batang yan kung sakaling mapalaban tayo sa mga aswang, bakit naman hindi ko tatanggapin, Cora? Pero kasalanan mo kung may mangyari kagad sa kanya na masama. Ang ganyang musmus pa ay napakadaling puntiryahin ng mga aswang. Kung ako lang ang masusunod, hindi ko siya tatanggapin sa ngayon. Pero kung ipipilit mo, ikaw na ang mananagot sa masamang mangyayari sa pipitsuging batang ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Sinasabi ko sa inyo, Pinuno, konting panahon lang na pagsasanay ang gagawin ko sa batang ito. At sigurado kong mahihigitan pa niya ang pinakamalakas sa atin. Hindi ko pagsisisihan na maaga ko siyang pinasapi sa samahan natin. Aba, libre lang ang mangarap, Cora. Yung si Ramon nga, na nag-aangking makapangyarihan daw ng tingero, ay tinanggihan ko na sumapi. Hayon na nangyari. Napatay ng mga aswang at nawakwak ang tiyan. At ngayon, ay ipinapahanap ko ang anak ng isang yon para makuha natin ang mahiwaga raw niyang balaraw. Hindi karapat dapat sa kanya yon. Naniniwala akong hindi karapat dapat si Ramon na magtaglay ng mahiwagan sa data, Pinuno. Una pa lang, ay di naman siya makakahanap ng ganon kung hindi siya pinili. At malamang na alam din ang mga aswag ang malaking potensyal ng balaraw na yon. Kaya inunahan na siya. Isa pa, Pinuno, kung hindi mo siya tinanggihan, di sana ay suportado natin siya at hindi nakakahas. Ang mga aswag na puntirayin kagad siya dahil alam nilang re-rest back tayo. May pagkukulang ka rin sa parting yon, Pinuno. Hindi mo tinimbang na maigi ang kwalifikasyon ni Ramona. Aba! At pinagsasabihan mo na ba ako niyan, Cora? Alam mo,
Ayoko ang tabas ng dila mo. Baka nakakalimutan mong pinuno ako. Miyembro ka lang at isang habak na albularya lang. Huwag mong ipamukha sa akin na may pagkakamali ako. Ako ang pinakamalakas sa sama natin at may kapangyarihan akong magtiwalag ng sino mang gugustuhin ko. Magsabi ka lang kung gusto mo nang tumiwalag at buong puso kong ipagkakaloob sa iyo ngayon. Pati ang batang ito ay hindi ko na rin bibigyan pa ng pagkakataon na makasapi kahit kailan sa hinaharap. Kayong dalawa ay hindi na rin namin susuportahan pa. Dismayado ko sa inyo, Pinuno. Sinabi ko lang naman sa inyo ang totoo. Pero binisama kagad ninyo. May kalupitan pala riyan sa puso ninyo. Diyan pa lang, ay di na kayo karapat-dapat na maging pinuno namin. At sino ang karapat-dapat? Huwag mong sabihin na ikaw, na kumpara sa akin, ay niwala pa sa kalingkingan ko. Para sabihin ko sa iyo, bilang isang pinuno, ay kailangan ding maging mabagsik kung minsan. Makatwirang kabagsikan, oo. Kailangan naman talaga yung pinuno. Pero at sa inyo, ay hindi na makatwiran. Inilapag ko na lang ang totoo. At ginawa na ninyong dahilan yon para itiwalag kami ng batang ito. Nasaan ang gustisya ron? Sa puntong yon, ay doon ko nakilala ang totoong pagkatao ni Tandang Ipyong. Isa itong masamang pinuno. Nagsimulang sumibol sa puso ko ang matinding galit dito. Lola Cora, hayaan niyo na po. Naniniwala po kung hindi na natin kailangan sumapi pa sa samahang to na pinamumunuan ng katulad niya. Hindi po magtatagumpay ang isang samahang masama ang namumuno. Aba, ang yabang mong bata ka. Wala ka pa nga napapatunayan. Akala mo'y kung sino ka na. Hala, umalis kayo dito ngayon din. At huwag na kayong bumalik pa kahit kailan. Hindi namin kailangan ng mga miyembrong tulad ninyo na mga mahihina. At talagang ipinakaladkad pa kami ni Lola Cora sa mga tauhan ni Tandang Ipyong. Namumula at halos maiyak si Lola Cora sa galit at kahihiyan. Sa sinapit namin, pinagtawanan pa kami ng lahat ng naroroon sa pulong. Pag uwi namin sa kubo, ay patuloy na inilalabas ni Lola Cora ang himutok niya sa samahan. Ang Tandang Ipyong na yon, napakasama. Kobo siyang pinuno at pinakamalakas ay ganun-ganun na lang kung magtiwalag ng tao. Ay naka! Kumukulo talaga dugo ko sa kanya. Hayaan niyo na po, Lola. Magtulungan na lang po tayo at gampanan pa rin po natin ang tungkulin natin sa baryo. Naniniwala po kung sa ibang paraan ay mapapatunayan po natin sa kanila na mas may halaga tayo at may papakita natin na hindi na kailangan sumapi pa sa kanilang samahan. Kung sa bagay ay tama ka naman, Apo. Ay naka, mabuti pa nga mag-focus na lang tayo sa pag-i-ensayo sa iyo. Hayaan mo, Apo. At ituturo ko sa iyo ang lahat-lahat ng nalalaman ko. Balang araw ay mapapahiya ang Tandang Ipyong na yon sa ginawa niya sa atin. Simula sa araw na yon, ay nakabuo ako ng pasya at inatasan ko ng misyon ang sarili ko para patunayan kay Tandang Ipyong na mali na minaliit niya kami ni Lola Cora. At sa kinagabihan ay sisimulan ko kagad ang misyon. Nang sumapit nga ang gabi, ay inihanda ko na ang sarili ko. Hinintay ko munang sumapit ang hating gabi na tulog na si Lola Cora. Kailangan kong pumatay ng aswang ngayong gabi. Pupuntahan ko ang dati naming bahay. Malamang na may mga aswang na naghahalugog pa rin doon hanggang ngayon para hanapin ang balaraw. Tatakluban ko na lang ang mukha ko para walang makakilala sa akin. Balaraw ko. Yun ang gusto mong gawin ko, di ba? Kaya ngayon, tulungan mo ko. Gusto kong may mapatunayan sa Tandang Ipyong na yon. Ipapamukha ko sa kanya
na hindi lang ang mga kasapi ng samahan nila ang pwedeng kilalanin bilang mahuhusay na antingero o albularyo. Nang makarating na ako sa dati naming bahay na gibana, ay may namataan kagad akong 2 aswang na abala sa paghahalongkat doon. Nagkunwari akong ninja. Walang ingay ko silang nilapitan at magkakasunod na sinaksak sa dibdib ng mahiwagang balaraw ni tatay. Tinangkang pumalag ng isa at pumuntikan pa akong madamba. Pero biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang balaraw, kung kaya halos mabulag ito. Doon ko na ito sinamantalang saksakin sa dibdib. Naalala ko naman ang sinapit ni tatay sa kamay ng mga aswang matapos kong mapatay ang 2. Dahil dito ay hindi ako nakontentong basta napatay ko lang sila. Sa halip ay nanggigigil ko ring winakwak ang kanilang mga tiyan hanggang sa hindi ko na namalayan na halos kinatay ko na pala ang kanilang mga katawan. Nandiri pa ako sa aking nagawa at sa mga kamay kong duguan nang nahimasmasan ako. Nang saktong maisipan kong umalis na, ay bigla kong nakarinig ng mga kaluskos na paparating. Pagbaling ko, ay nakita ko ang ilang antingero. Alam kong mga antingero ang mga ito dahil may suot pang mga medalyon. Pare-parehong bahagyang umiilaw ang mga yon. Lalapitan sana nila ako, pero mabilis akong tumalilis at tumakas. Kumalat kagad sa baryo ng sumunod na araw ang tungkol raw sa isang misteryosong bata na nakamaskara na matapang na kumakatay ng mga aswang. Isang kapitbahay din namin ni Lola Cora ang sinadya pa kami para lang ibalita ang insidente nung nakaraang gabi. Nung nag-aagahan nga kami ni Lola, ay ibili na rin ito sa akin. Ako naman ay nagkukunwaring walang alam sa bagay na yon. Lihim na lang akong napapangisi sa isip ko. Alam mo, Henso na po. May isang matapang na bata raw ang nakita ng mga antingero kagabi doon sa gibagibang bahay ni Ramona. Walang takot daw nitong kinalaban ng 2 aswang na naghahalongkat doon. Kinatay raw nito ang mga aswang na yon gamit ang isang balaraw na bahagya raw nagliliwanag. Huhulihin daw sana nila ang bata na nakabaskara pa nga para matukoy kung sino ito. Pero napakabilis daw na nakatakas at nagtago doon sa kagubatan. Ngayong umaga raw, ay sinubukan pa nilang sundan ang mga bakas ng dugo sa gubat para matuntun ang kinaroroonan ng bata na yon. Pero bigo sila dahil biglang nawala ang mga bakas sa isang banda. Talaga po? May balaraw po yung bata? Hala, baka yun po yung sinasabi yung anak ng antingero na si Mang Ramon. Mabuti po't hindi nila nahuli. Kung nagkataon, malamang aagawin po nila ang balaraw niya. Ay, malamang ka, Apo. Delikado rin talaga ang batang yon. Sa kakawawa rin. Nako, kung pwede ko nga lamang kupkupin yun ay gagawin ko. Kaya ipapanalangin kong sana ay aksidente ko siyang makita. At talaga namang itatago ko siya rito sa pamamahay ko. 2 kayong sasanayin ko para maging magkatulong kayo. Kapag nagkataon, kahit 3 lang tayo, ay magiging malakas tayo laban sa mag-aswang. At posibleng mas malakas pa kay Tandang Ipyong. Ang Tandang Ipyong po na yun, nakakabwisit. Saka, ano po ba talaga ang pinakadahilan at bumuo po siya ng samahan? Bakit para pong hanggang ngayon ay wala pang ginagawa ang samahan para matalo at maubos ang lahat ng aswang na sumasalakay po dito sa baryo? Marami pa naman pong antingero at albularyo rito. Ay, nako, ewan ko ba sa matandang iyon. At teka, ngayon ko lang yata na pagtatanto ang mga bagay-bagay sa pamamalakad niya sa samahan. Kontrolado niya ang bawat galaw ng mga miyembro. Hindi pwedeng basta kumilos ng hindi mo na ipinapaalam sa kanya. Sa kakaraniwan ng mga antingerong natatalo ng mga aswang, ay kinukuha niya ang mga anting-anting o medalyon nila. Yun ang dahilan kung bakit lalo siya lumalakas.
May mali yata sa banda ron, ah. May mali po talaga, Lola. Mukhang swapang siya sa kapangyarihan. Gusto pa yata niya siya lang ang maging pinakamakapangyarihang antingero. Kaya tama lang po na itiniwalag niya na tayo. Saka, maisip ko nga pala, bilang isang mangingita po ba, ay kaya rin ninyong makita ang nakaraan? Maliban pa po sa hinaharap? May kanya namang kakayahan na po. Pero napakapambihira ng isang mangingita na hindi lang ang hinaharap ang kanyang makita kundi pati ang nakaraan. Sa kaso ko, ay wala akong kakayahang makita ang nakaraan. Kung meron man, malamang napupunta na ako kagad ngayon ni Tandang Ipyong para alamin kung sino ang misteryosong bata na nakamaskara. Nabunutan ako ng tinik sa nalaman kong yun. Ibig sabihin ay wala pa rin makakaalam kung sino talaga ako. Pero habang nagsasalita pa si Lola Cora, walang ano-ano, ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa gilid ng kubo sa may dingding ng kusina kung saan kami mismo naroroon. Sinenyasan ako ni Lola na patuloy lang sa pagsasalita at titignan lang daw nito kung ano yun. Sinunod ko naman si Lola. Lola, hindi niyo po ba kayang pag-aralan ng kakayahan na yun? Parang maganda po kasi na meron din tayo ng ganong kakayahan eh. Nasa labas na si Lola at narinig kong may kausap na siya ron sa gilid ng dingding. Pinakinggan ko ang usapan nila. Konde, anong ginagawa mo rito sa labas ng kusina ko? Nakikinig ka ba sa usapan namin? Hindi po. May palaka, tama. May palaka nga po. Nakita ko po kasing lumulundag-lundag papunta rito eh. Napakalaki pa naman po. Ang totoo po niyan eh. Hindi pa po kasi ako nag-aagahan. Hay nako, panahon na kasi ng palaka ngayon. Pero yung totoo, nakikinig ka sa usapan namin ano? Nako, wag na wag kang makapagsumbong kay Tatang Ipyong ha? At malalagot ka sa akin. Mas tamang kami ang kampihan mo ngayon. At bagong tiwalag din kami. Itiniwalag kami ni Tandang Ipyong sa hindi makatwirang dahilan. Pagtutulungan tayo para higitan ang kanilang samahan at ipabuka sa kanila na hindi natin kailangan maging kasapi nila para may magawa tayo sa baryo natin. Talaga ho? Itiniwalag din kayo? Grabe. Ang sama po talaga ni Kaipyong. Ginagawang parang nireliyo ng samahan ah. Lola Cora, totoo po bang kinupkup niyo lang po ang kausap niyong bata sa loob? Ay nako, tismoso kan talaga, Kode. Halika nga muna rito sa loob at makiagahan ka na rin sa amin. Sabi mo kasi hindi ka pa nag-aagahan. Halika muna sa loob. Tumuli ka para makilala mo na rin si Edson. Pagpasok ni na Lola Cora at ng lalaking noon ko lang nakita, ay napansin kong parang nanlalaki ang mga mata nito sa pagkakita sa akin. Kakaiba rin ang pagkakangiti nito. Makahulugan na hindi ko alam kung ano. Tansya ko ay mga nasa edad 45 ito. Edson na po. Ito si Kode. Yun na banggit namin ni Tandang Ipyong sa pulong na dating antingero at natalo ng aswang at nakuha ang kanyang medalyon. Kode, siya naman si Enson. Nagagalak akong makilala ka, Henson. Pero, Henson ba talaga ang pangalan mo? Hindi Randel? Napakunot ang noo ko sa lalaki. Medyo nag-alala ko dahil parang may alam ito tungkol sa totoo kong pagkatao. Hindi pwedeng malaman nila na ako mismo si Randel. Randel? Teka lang po, kuya. Kamukha ko po ba ang Randel na yun? Pati po si Tandang Ipyong pinaghihinalaan akong baka ako raw po ang anak ni Mang Ramon. Sa totoo lang, kuya, hindi ko po sila kilala. Hindi ko nga rin po alam kung ano po ang itsura nila eh. Nako, Kode. Kabisado mo naman ang itsura ni Randel, hindi ba? Napakalayo si Randel itong si Enson. Saka ano ba naman kasi ang
Pinangahawakan mo at pinaghihinalaan mo itong apo ko. Kasi po kagabi, parang nakita ko pong dito pumasok ang batang nakamaskara. Bandang madaling araw ho yun eh. Ano ka ba? Sigurado ka ba? Baka dito lang nadaan ng batang yon, pero hindi dito pumasok. Hindi ako nagpahalatang nagulat ako roon. Pero posibleng ang may nakakita sa akin kagabi at si Kuya Cody yun. Kaya naman ay kailangan kong umisip ng paraan para iligaw ito sa nakita nito. Kuya Cody, iniisip mo bang ako ang batang nakamaskara? Hindi pa nga po ako nakakakita ng aswang eh. Kaya paano po ako nilalaban at mangangatay ng aswang? Saka, takot ko lang din po. Saka kung ako man po ang batang yun, ay di, gustong gusto ko na po. Ang kaso, kahit balaraw nga po, wala akong dala ng matagpuan po ko ni Lola Cora. Tama ka. Baka namamalikmata ka lang naman, Cody. Saka bakit kasi gising ka pa na mga ganoong oras? Nagbabakasakali po kasi akong makatsyempo ng bagong mutya o medalyon. Alam niyo naman na sa hating gabi at madaling araw, naglilitawan ang mga yun. At may mga aswang sa paligid. Ay, oo nga. Siguro nga po namamalikmata lang ako kagabi. Medyo antok na rin po talaga kasi ako nun eh. Pero sa pagkakatitig ni Cody sa akin, ay halatang duda pa rin ito sa pagkatao ko. Sigurado kung aali-aligid pa rin ito sa akin para magmanman. Kailangan kong mag-ingat na hindi ako nito mabuking. Samantala, ay naipasya ko namang magtapat na kay Lola Cora mamayang gabi. Nang sumapit naman ang gabi, matapos kong magtapat kay Lola Cora, ay talagang nagulat ito sa nalaman. Hindi pa sana ito maniniwala kung hindi ko pa ipinakita ang pinakatatago kong mahiwagang balaraw. Ikinuwento ko rin dito ang lahat ng nangyari kay tatay at kung paano isinalin sa akin ang pagiging antingero, pati na rin kung paano nabago ang itsura at boses ko. Sabi ko na nga ba't may kakaiba talaga sa'yo? Una pa lang ay naramdaman ko nang may mabigat na sikretong bumabalot sa'yo. Pero mabuti naman at ako ang nakatagpo sa'yo. Kung hindi ay ewan ko na lang kung ano ang mangyayari sa'yo. Maya-maya ay biglang natigilan si Lola Cora at nakiramdam sa paligid. Pati ako ay napagaya rito. Diyos ka! Naglalabasan na yata mga aswang. Hindi maganda ito. Mukhang nagalit sila sa nangyari sa dalawang aswang na kinatay mo, Apo. At palagay ko ay nararamdaman ka nila. Maghihiganti sila sa iya. Walang ano-ano ay narinig namin ang sunod-sunod na atungal ng mga aswang. Mukhang marami sila na nakapalibot sa kubo. Ilang saglit pa ay parang naririnig namin ang usapan ng dalawang aswang mula sa direksyon ng pinto. Parehas na nanlaki ang mga mata namin ni Lola Cora nang may mapag-alaman kami mula sa mga ito. Anak ng teteng! Ang Cody pala na yun ang may pakana kung bakit sila naglabasan ngayon. Ito ay isang pagsubok para malaman ang totoo tungkol sa iyo, Apo. At mukhang nasa labas din si Arak. Arak? Sino po yun? Siya ang mabagsik na pinuno ng mga aswang. Diyos ko, delikado tayo, Apo. Lalong-lalo ka na. Kaya humanda ka. Pagganahin mo na ang balaraw mo. Ako naman ay ilalabas ko ang lahat ng malalakas na pangontrag na gawa ko. May buntot pagi rin ako nakatago. Sandali lang at kukunin ka. Bago ako kumilos, ay nag-isip muna akong maigi. Binulungan ko rin ang balaro ko kung ano ang magandang dapat gawin at para maitago pa rin ang totoo kong pagkatao. Tumugon naman ito at sinunod ko kagad ang mga ibinulong sa isip ko. Hinanap ko pa ang orasyong kailangan kong iusal mula sa itinatago kong notebook. Bago ko inusal ang orasyong yon, ay isinuot ko muna ang maskara. Nang matapos naman ito, ay saka ko naman pinagana ang balaraw. Bahagya itong nagliwanag
na kulay ginto. Sakto namang handang-handa na ako nang muli akong balikan ni Lola Cora. Gulat na gulat pa ito sa itsura ko at sa hawak kong balaraw. Aba, ikaw nga talaga ang batang nakamaskara. Pwes, humanda ang mga aswang sa'yo, Apo. Huwag ka mag-alala, nasa likod mo lang ako. Ako ang magiging tagawisik ng pagotang langis sa bawat mapapatumba mo. Basta't protektahan mo lang ako, Apo. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ako pong bahala sa inyo. Hindi ko hahayaan na may mangyari po sa inyo masama. Basta wag na wag po kayong hihiwalay sa akin. Walang ano-ano. Sa gulat namin ni Lola Cora ay bigla na lang may bumalya sa pintuan sa may kusina. Pagbaling namin doon ay tumambad sa amin sina Cody at Tandang Ipyong. Kasunod ng mga ito ay ilang antingero. Nakangisi ng nakakaloko si Kuya Cody. Si Tandang Ipyong naman ay galit na tinititigan kami ni Lola Cora. Kaipyong, Cody, anong ibig sabihin nito? Lalong-lalo ka na, Cody. Bakit tinawag mo mga aswang dito? Ano masamang binabalak ninyo? Alam ko na ngayon ang tinatago niyong dalawa, Lola Cora. Kumupkup kayo ng isang batang nagtataglay na mahiwagang balaraw. Ang bata pala na yan ang nakakuha ng balaraw ni Kuya Ramon. Ibig sabihin, ay posibleng si Randel ang batang yan at nabago lang ang itsura. At isinumbong mo pa talaga kay Kaipyong. Bakit naman hindi? Kung ang kapalit naman nun ay ang muli akong tatanggapin bilang kasapi ng samahan at ako naman ang susunod na hahawak ng mahiwagang balaraw. At naniwala ka naman kay Kaipyong. Bobo ka. Hindi ka nag-iisip, Cody. Aba, itikom mo ang bibig mo, Cora. Kapag ako'y narindi sa'yo, puputulin ko yung dila mo. Hindi ako ganun kasama, tulad ng iniisip mo. Totoong kay Cody ko isasalin ang balaraw dahil mas karapat dapat siyang magtaglay nito kaysa sa pipitsuging batang yan. Pipitsugin? May pipitsugin bang ganyan na napapagana ang balaraw? Tignan nyo naman, umiilaw siya. Ibig sabihin niya na karapat dapat siyang maging antingero na balaraw ang nagsisilbing mutya. Huwag ka ng mga tuwirang pa, Cora. Alam na namin ngayon na ang batang yan ay mismong anak ni Ramon, na si Randel. May atraso ka rin dito. Kumupkup ka ng isang bata na hindi ipinapaalam sa amin. Nakalimutan mo na ba ang mga batas ng samahan natin? May karampatang parusa ang ginawa mo. Pero itiniwalag nyo na kami, hindi ba? Kaya hindi na kami sakop ng batas na yon. Pero minsan kang naging kasapi. Kaya may bisa pa rin yon. Dismayadong natawa na lang si Lola Cora sa katarantaduang mag-isip ni Tandang Ipyong. Ako naman ay hindi nakatiis. Kaya sumingit na rin ako. Tandang Ipyong, may tanong po ako sa inyo. Talaga bang malakas at makapangyarihan kayong antingero? Oo naman. Bakit duda ka ba? Gusto mong patunayan ko sa'yo, bata? Baka magulat ka sa mga kapangyarihang taglay ko. Pusa ko pong isusuko sa inyo, may waga akong balaraw. Kung ipapakita niyo po sa akin kung gaano talaga kayo kalakas. Pagtulungan po natin ang mga aswang sa labas. Talunin po natin si Arak. Sa sinabi kong yon, ay napansin kong parehong nagliwanag ang mga muka at mata ni Tandang Ipyong at Kuya Cody. Pero alam ko ang iniisip nila. Ibinulong yun sa akin ng gabay na espiritu ng balaraw ko. Narinig mo ba yon, Cora? Ang usapan ay usapan. Ang totoo ay akmang sitwasyon ito para malaman natin na ang batang ito ay wala talagang sapat na kakayahan. Panahon na to para maging isa ulit akong antingero. Hoy, Henson! Ang yabang mo ah! Akala mo naman
ay kaya mo talaga makipaglaban sa mga aswang? Ang pinuno pa talaga ang tinarget mo. Kung ako sa'yo, ibigay mo na lang sa akin ng balaraw na yan at ako na ang bahalang tumulong kay Kaipyong na matalo si Arak. Si Lola Cora naman ay saglit akong hinila at may ibinulong sa akin. Henson, hindi mo alam ang sinasabi mo sa tandang ipyong na yan. Hindi maganda kutob ko rito. Naisip ko, baka narito sila at sumabay pa talaga sa mga aswang sa labas. Isipin mo, hindi sila basta-basta sumusugod samantalang kanina pa sila sa labas. Para bang may hinihintay silang hudyat. Huwag po kayo mag-alala, Lola. Ako po at ang balaraw ko ang bahala. Alam ko na po ang totoong pakay ng matandang yan. Basta, Lola, wag po kayong hihiwalay sa akin, ha? Sa likod ko lang po kayo. At ingatan niyo mapalapit kahit kanino, kina Kuya Cody, at lalong-lalo na po, kay Tandang Ipyong. Ay, nako. Kinakabahan naman ako sa iyo, Apo. Ay, sadali. Papahiram pala kita ng pagod ng langis para kahit papano ay hindi ka naman basta-basta sunod-sunod na sugurin ng mga aswang. Matapos ang pagpapahid sa akin ni Lola Cora, walang ano-ano, ay biglang pumitik ng malakas at 3 beses si Tandang Ipyong sa hangin. Kasunod nito ay dumagundong ang sabayang pag-atungal ng mga aswang sa labas. Sa puntong yun ay napatunayan ko ang isang bagay. Mukhang may pakikipagsabwatan ang matanda sa mga aswang. Dahil naman dito ay lalong nagpuyos ang galit ko kay Tandang Ipyong. Humigpit ang pagkakahawak ko sa balaraw. Damang-dama ko ang pag-iinit nito. Ano, bata? Humanda ka ng mamatay. Nariyan na ang mga aswang. Tignan natin kung gaano ka nga kakwalipikado tulad ng inaakala mo. Matapos magsalita, ay napansin ko pang kinindatan ni Tandang Ipyong si Kuya Cody at pasimpleng inginuso si Lola Cora. Mukhang may binabalak din sila kay Lola. Hindi ako makakapayag na magtagumpay sila. Halos gibain ng mga aswang ang kubo ni Lola Cora. Ako kagad ang sinugod ng mga ito. Ang pinuno nilang si Arak ay malamang na ang pinakamalaki at pinakamapulang aswang. Nasa likod ito ng unang 5 aswang na sumugod sa akin. Habang nakikipaglaban ako sa 5 aswang, ay may inuusal akong orasyon. Isa itong aktibong orasyon na magbibigay sa akin ng proteksyon para hindi ako basta-basta madamba ng mga aswang. Kada damba sa akin ng mga aswang ay nagmimistulang kusang sumasabay ang pagpuntirya ng mga ito. Napapasubsob na lang ang mga ito matapos parang umasinta lang ng hangin. Sinasamantala ko naman yun para pagsasasaksakin ang mga ito ng hawak kong nagliliwanag na balaraw. Dahil dito ay isa-isang nanghina ang mga ito. Umuusok ang mga katawang nagkikikisay ang mga ito sa sahig. Sumunod ay si Arak na mismo ang makakaharap ko. Ikaw pala ang batang mangangatay ng aswang. At totoo palang makapangyarihan talaga ang mahiwagang balaraw na yan. Pwes, tignan natin kung uubra yan sa akin at sa naisip kong plano ng pag-atake. Pumitik sa hangin si Arak ng 3 beses. Kasunod nito ay naggrupo-grupo sa tigta-3 ang mga aswang sa paligid. Ang unang grupo ay pumosisyon sa harap ni Arak. Maya-maya pa ay pumitik na naman ito ulit ng 3 beses sa direksyon kung nasaan banda sila Tandang Ipyong at Kuya Cody. Noon ko lang din napansin na hindi nga pala ako tinutulungan ni Tandang Ipyong laban sa mga aswang. Tandang Ipyong, ano na? Bakit hindi niyo ako tinutulungan dito? Ipakita niyo kung gaano talaga kayo kamakapangyarihan. Kung di niyo ako tutulungan, ay hindi ko isusuko sa inyo itong balaraw ko. Hungang kang bata ka!
At bakit naman kita tutulungan, Aber? Wala kang alam. Napansin kong parang may itinatago si Tandang Ipyong sa likuran nito. Pati si Cody at ang iba pang antingerong kasama ng mga ito ay tumutulong din na pagtakpan ang kung anumang nasa likuran ng matanda. Parang may pinagtutulungan sila na pilit pumapalag. Nang lingunin ko si Lola Cora sa may likuran ko, ay doon na ako kinutuban. Wala na pala si Lola Cora sa likuran ko. Mga kasama, tumulong kayo sa mga aswang na talunin ang hunghang na batang iyan. Kami na ni Cody ang bahala kay Cora. Tandaan nyo, sa pagkakataong ito, ay kakampi na natin ang mga aswang. Kinabahan ako ng pagkakataong yun, Sir Blair. Nang mapalibutan na ako ng mga aswang sa harap ko at mga antingero naman sa likuran ko, huli na nang mapagtanto kong planado ang lahat ni Tandang Ipyong. Pero nang maisip kong kailangan kong iligtas si Lola Cora, ay lalong humigpit ang pagkakahawak ko sa balaraw. Kailangan kong umisip ng paraan. Kaya naman ay nag-concentrate ako at inutusan ko ang balaraw ko. May wagang balaraw. Makinig ka sa akin. Kailangan nating isahan ng mga ito para makatakas ako at masok luluhan ko si Lola Cora. Hindi ako makakapayag na may mangyaring masama sa kanya. May ibinulong sa akin ang espiritong gabay ng balaraw. Una muna raw ay kailangan kong saglit na kalabanin si Arak. Kailangan ko itong masugatan upang sa pamamagitan ng dugo nito ay matutukoy ang dahilan kung bakit magkasabwat sila ni Tandang Ipyong. Pero paano mga antingero? Sasaktan ko rin ba sila? Sinunod ko kagad ang iniutos sa akin ng balaraw na dapat kong gawin. Inakay ko ang mga aswang at mga antingero sa labas. Makaraan ay mabilis akong lumikha ng pahalang naguhit sa likuran ko kung saan nakaabang ang mga antingero. Kagad naglabas ng parang pader na liwanag ang guhit. Tinangkang lumampas dito ng ilang antingero pero hindi sila nagtagumpay. May puwersang tumulak sa kanila ng malakas. Sumunod naman ay hinarap ko na ang grupo-grupo ng mga aswang at si Arak. Tulad ng ibinulong sa akin ng balaraw, ang ginawa ko, kada grupong makakaharap ko ay ibinubukod ko at kagad kong binabakuran ng pabilog na guhit sa lupa. Nakukulong sila sa pader na liwanag. Nang makita naman ni Arak kung ano ang nangyayari, ay galit na galit itong umatungal. Hindi! Hindi ka magtatagumpay laban sa akin! Hindi ka magtatagumpay! Walang binatbat ang isang bata na katulad mo! Kahit hinarangan mo mga antingero, ay kaya-kaya ko pa rin kontrahin at agawin ang balaraw na yan! Sige bata, subukan mo kung kalabanin ngayon at magsisisi ka! Ngayong gabi rin ay mamamatay ka sa mga kamay ko! At ang lola mo naman ay mamamatay din sa kamay ni Ipyong! At tapag mong humarap sa akin, samantalang isang bata ka lang! Kahit may mahiwagang balaraw ka pa, hindi mo ako kakayanan! Komo bata lang ako, ay minamaliit mo na akong pangit na aswang ka! Oo, isa nga lang akong bata. Pero punong-puno ng galit at pag-iiganti ako dahil sa pagpatay niyo sa tatay ko. Ngayong gabi, sa pamamagitan ng mga kapangyarihang taglay ng balaraw ko, ay tatapusin ko kayong lahat. Mga salot na aswang kayo. Ako ang sisingil ng hustisya para sa tatay ko. Kaya humanda ka ngayon. Ah! Buong tapang kong sinugod si Arak. Galit na galit naman ako nitong sinalubong. Ipinakita nito ang matutulis na mga pangil sa maumbok na bunganga at inihanda ang mga kamay na tinubuan ng nagtutulisan at naghahabaan na mga kuko. Naglalabas din ng itim na usok ang buo nitong katawan. Sa unang salpukan ay kumuntikan na ako nitong makalmot sa braso. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Ang itim na usok nito na nagtangkang
kumulapol sa akin ay hindi nagtagumpay. Sa halip ay dumulas lang ito at natunaw dahil sa proteksyong nakapalibot sa akin. Sa ikalawang salpukan, kumunti ka naman itong nadaplisan ng balaraw ko sa tagiliran nito. Kung hindi lang ito mabilis na lumundag palayo, ay mababahira na sana ng dugo nito ang balaraw ko. Sa ikatlong salpukan, ay medyo kumapal ang itim na usok na bumabalot sa katawan ni Arak. Tapos pa, ay biglang sumaboy ito sa paligid. Ano pat nahirapan akong makita ito. Pero, kinontra naman ito ng balaraw ko. Lalo naman itong nagliwanag, kung kaya, kitang-kita ko pa rin ito. Talagang matinik at makapangyarihan ang balaraw na yan! Kaya pala gustong-gustong makuha yan ni Kaipyong. Pwes, humanda ka sa naisip kong paraan para maagaw yan! Nang sugurin ako ni Arak, ay nagpasigsag ang mabilis nitong takbo. Ano pat nahilo at nalito ako. Pero, ginalaw ng balaraw ang mga mata ko. Kaya naman, ay nagmistulang mabagal ang kilos nito sa paningin ko. Dahil dito, ay nahulaan ko kagad kung sa paanong paraan ko iuumang ang balaraw ko para tuluyan itong masapul. Nang malapit na ito sa akin, ay mabilis akong nagpaikot-ikot at malaipo-ipo habang nakaunat ang hawak ng balaraw. Hayop kang bata ka! Parehas kaming bumagsak sa lupa ni Arak pagkatapos. Duguan ang braso ni Arak at umuusok. Ako naman ay duguan din dahil nakalmot din ako nito sa braso ko. Umusok din ang dugo ni Arak na dumikit sa balaraw. Matapos ay parang sinipsip ng ulo ko ang usok. Ang sumunod na nangyari ay parang may isang alaala na nag-replay sa isip ko. Doon ko nalaman kung ano ang kaugnayan ni Arak kay Tandang Ipyong. Aha! Kaya pala! Pwes, malalagot sa akin ang Tandang Ipyong na yon. Siya pala ang totoong pinuno ng mga aswang, ha? Kaya pala wala man lang siyang ginagawa para talunin kayo. Ang samaan pala na binuo niya ay para nang makuha ang lahat ng kapangyarihang taglay ng mga antingero at albularyo. Sa ganung paraan nga naman, ay walang pipigil sa mga aswang at magpapatuloy lang ang pagsalot nyo sa baryo. Napakasama talaga ng Tandang Ipyong na yon. Siya pala mismo ang isa-isang pumapatay sa mga antingero. Planado rin pala niya ang nangyari kay tatay. Ngayon, humanda sa akin ang matandang yon. Mabilis akong tumayo at sa tulong ng balaraw ay pinaghilom ko ang sugat ko. At habang isinasagawa ko ito, ay napansin kong ibinuhos ni Arak ang buo nitong lakas na gumapang sa lupa patungo sa direksyon ko. Medyo nangingisay-ngisay na ito dahil sa tindi ng epekto sa sugat nito ng mahiwagang balaraw. Ang itim na usok na bumabalot sa katawan nito ay nawala na. Tinangkang hilahin ni Arak ang mga paa ko, pero umiwas ako. Bata ka! Huwag mong papatayin si Kuya Ipyong ko! Ibibigay ko sa iyo ang itim na bato ko. Huwag mo lang siyang patayin! Makapangyarihan ang batong itim ko. Lalo nitong mapapalakas ang palaro mo kapag nilunok mo. Magiging mas lalo kang makapangyarihang antingero. Hanggang sa inilabas na ni Arak ang batong itim nito. Nababalot ng malapot na malinaw-linaw na laway. Umuusok pa. Nakakadiri ang itsura. Tinangka nitong iabot yun sa akin. Pero may ibinulong sa akin ng balaraw. Kaya naman, ay malakas ko tong tinabig at tumilapon ito palayo. Yeah! Hindi ko kailangan ng batong itim mo! Hindi mo ako maluloko. Hindi ko ba alam na kapag nilunok ko yan, ay magiging aswang din akong katulad mo? Hindi ko gusto yung maging alagad ng dilim. At hindi pwedeng isang aswang ang maging tagapagdala ng balaraw. Lokohin mo ang lela mong panot! Tinangkang gapangin muli ni Arak ang tumilapon nitong batong itim. Pero inunahan ko ito
Mabilis kong nilapitan ang bato at sinira ito sa pamamagitan ng balaraw. Tinuhog ko ito ng buong lakas. Nahati sa dalawa at kagad na umusok ng makapal at naging abo. Ang batong itim ko! Hayop kang bata ka! Isinusumbra! Tumindi ang pangingisay ni Arak. Sumunod ay umusok ng malala ang buong katawan nito hanggang sa bigla itong nasilaban ng apoy. Nasunog ito at hindi tumigil ang apoy hanggang sa maging abo. Sa nakitang nangyari kay Arak ay umugong naman ang atungal ng takot na mga aswang na nakulong sa nilikha kong paikot na pader ng liwanag. Maging ang nagmamasid na mga antingero na hinarang ko rin ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nilapitan ko ang mga antingero at kinausap ang mga ito. Makinig po kayo sa akin, mga mamang antingero. Kailangan niyo itong malaman. Panahon na para mabuksan ang inyong mga isipan sa panluloko sa inyo ni Tandang Ipyong. Si Tandang Ipyong ay isa rin pong aswang. Sa katunayan nga po, ay siya mismo ang totoong pinuno ng mga aswang. Si Arak na napatay ko po ngayon ay pansamantala lang pong pumalit sa kanya. Ang plano po ni Tandang Ipyong ay isa-isa kayong patayin at angkinin ang mga medalyon nyo, mutya, o mga anting-anting. Nagbulungan ang mga antingero sa mga sinabi ko. Ang iba ay nagulat at agad naniwala sa mga ibinunyag ko. Pero ang ilan ay duda pa rin at tinanong ako kung paano kong nalaman ang mga yon. Sa pamamagitan po nito may wagang medalyon, ay nalaman ko po ang lahat. Nakita niyo naman po kanina, di ba? Na sinikap kong mapatamaan itong balaraw si Arak. Kailangan mabahiran ng dugo niya ang balaraw para malaman ko po ang kaugnayan niya kay Tandang Ipyong. At meron pang nagtanong kung bakit may taglay daw akong mahiwagang balaraw. Ako raw ba ang anak ni Ramon? Maniniwala lang daw sila kung ako nga raw ang anak ni Ramon at kung ako si Randel. Doon ko na ipinasyang tanggalin ang maskara ko at inilantad sa kanila ang totokong anyo at pagkatao na noon ay ibinalik na ng balaraw ko. Ako nga po si Randel. Sa akin po isinali ni tatay ang pagkaantingero niya at ipinamana po sa akin itong balaraw. Ipaghiganti ko raw po siya sa mga aswang. Pagkakita nila sa itsura ko, ay nanlaki ang mga mata ng mga antingero. Doon na tuluyang naniwala ang mga ito. Halos lumuhod pa nga ang iba sa tangkang sambahin ako. Pero pinigilan ko sila. Teka, wag po. Wag niyo po akong sambahin. Hindi po ako Diyos. Pare-pareho lang po tayong mga antingero dito. Ang kailangan po nating gawin ngayon ay magtulungan tayo para talunin si Tandang Ipyong. Sumang-ayon ang lahat. Galit na galit sila sa nalamang panlilinlang na ginawa sa kanila ni Tandang Ipyong. Noon din nila napagtanto kung bakit ganun ito kahigpit sa hindi nila malamang dahilan. Kaya naman ay sumumpa silang hindi sila titigil at talagang magtutulong-tulong silang mailigpit si Tandang Ipyon. Sa puntong yun ay binura ko na ang pader ng liwanag na iniharang ko sa kanila. Makaraan ay inutusan ko silang patayin lahat ang mga aswang na nakakulong sa pabilog ng mga pader ng liwanag. Matapos namang mapuksa ang lahat ng mga aswang, ay may mahalaga akong sinabi sa kanila. Makinig kayo sa akin. Bago natin harapin at pagbayarin si Tandang Ipyong, ililigtas din natin si Lola Cora. Ganito ang gagawin natin. Magkukunwari tayong natalo nyo na ako. Nakasalalay po rito ang tagumpay natin. Sa tulong po ng kapangyarihan nitong balaraw ko, ay kukopyahin ko katawan ni Arak. Magkukunwari po akong ako siya. Kung iniisip po ninyong imposible yun, ngayong naging abo na si Arak, hindi po. Nakabisado ko na po siya ng balaraw. Dahil sa kanyang dugo, huwag niyo pong alalahanin yun. Ang tutukan niyo po ay ang makatotohanang pagpapanggap. Hindi po dapat makatunog ang masamang Tandang Ipyong na yun.
May iba pa akong ibinilin sa mga antingero, kabilang na ang isasagawa kong orasyon para lalong palakasin ang taglay nilang mga medalyon. Kapag umilaw ang mga ito ng mga sul-ngasul, ay yun na yun at bale hudyat na rin ng pagsugod kay Tandang Ipyong. Nang sumang-ayon sila sa lahat ng sinabi ko, ay humanda na kaming puntahan ang matanda sa headquarters ng kanilang samahan. Pero bago ang lahat, ay bigla kong naalala si Kuya Cody. Madali na lang pala ang isang yon. Ako na ang bahala. Madali lang paikutin ang katulad nito na desperado na maging antingerong muli. Noon ay nasa anyo na ako ni Arak. Pero hindi sa anyong aswang nito. Nasa anyong tao ito, tulad ng ginagawa nito kapag nakikipagkita sa kuya nito na si Tandang Ipyong. Yun ay para hindi ito maapektuhan ng mga medalyon ng mga antingero na dahil naman sa kagagawan ni Tandang Ipyong ay medyo immune na sa mga ito. At sa wakas ay nakarating din kami sa headquarters. Nagulat pa si Tandang Ipyong pagkakita sa akin. O Arak, ano't narito ka na? Teka, hawak mo na ba maiwagang balaraw? Natalo rin sa wakas ang pipitsuging bata na yon. Ngayon, ay sa atin na ang balaraw na yan. Madali ka, Arak. Ibigay mo yan kagad sa akin. Hindi ka, Ipyong. Hindi ko muna itong pwedeng ibigay sa'yo. Ano ka mo? At bakit? Huwag mo sabihin. Huwag ka muna mag-isip ng kahit na ano, Kaipyong. Kailangan ko pa itong gamitin kay Cora. Gusto kong ako ang pumatay sa matandang yun sa pamamagitan ng balaraw na ito. Kita mo naman ang mga sugat na idinulot sa akin ng kilipkup niyang bata. Ibigay mo muna sa akin ng matanda at nanggigigil ako. Yun lang pala. O siya, sige. Puntahan mo na doon sa kulungan niya at ikaw na ang bahala sa kanya. Makaraan ay nilapitan ako ni Tandang Ipyong at may mahinang ibinulong sa akin. Isama mo na rin si Cody na nagbabantay kay Cora. Patayin mo silang dalawa. Masusunod, kuya. At pagkatapos ng lahat, may sorpresa ako sa'yo. Sorpresa? Anong ibig mo sabihin? Huwag kang mag-alala, kuya. Yun ay para ipagdiwang ang tagumpay nating makuha ang maiwagang balaraw na ito. Ipapatikim at ipapakita ko sa'yo kung gaano ito kabakapangyarihan. Tsak na sa tulong nito ay mas madali na nating makukuha ang iba pang mga medalyon ng mga antingero. Magiging sobrang makapangyarihan na ng ating lahing aswang. Huwag kang maingay. Baka mamaya ay may biglang makarinig sa'yo. Sige na. Isagawa mo ng kailangan. At ako'y atat ng magdiwang. Lihim akong napapangisi habang pinupuntahan ang kulungan kung saan naroon si Lola Cora. Pasimple ko rin kinindatan ang mga kaantingero ko at sinenyasang humanda na. Nang nasa kulungan na ako at makita si Lola Cora ay nag-init ang galit ko sa nakita ko sa itsura nito. May black eye at mga pasa sa katawan. Halatang pinahirapan. Si Kuya Cody naman ay tuwang-tuwa nang makita ko, lalo na nang mabaling ang mga mata nito sa hawak kong balaraw. Aba, nandito ka pala, Arak. Wow, ayos ah. Nakuha mo na may wagang balaraw. Ibibigay mo na ba sa akin ngayon yan? Oo. Pero kailangan ko munang tapusin ang matanda sa kulungan. Ilabas mo at sumunod kayo sa akin sa labas. Huwag niyo akong patayin. Hindi totoo na patayin niyo si Edson. Malalagot kayo sa kanya kapag nalaman na pinatay niya ako. Ipaghihiganti ako ng batang yan. Tumigil ka. Hindi niyo ba nakikita na nakay-arak ng balaraw, Nelson? Ibig sabihin,
Patay na siya. Kaya kahit anong gawin namin sa inyo ngayon, ay wala na maghihiganti pa para sa'yo. Magbabayad pa rin kayo sa ginawa niyo kay Henson. Naniniwala ko mabubuhay pa siya para ipaghiganti ang sinapit ng itay niya. At ikaw, Conde, magbabayad ka. Magbabayad ka! Muntik na akong hindi makapagpigil nang makita kong sapuk-sok. Muntik na akong hindi makapagpigil nang makita kong sapukin ni Kuya Cody si Lola Cora. Kaya naman ay binatukan ko na lang si Cody at pinagmadaling lumabas. Napakabagal mo! Huwag mo nang sapukin ang matanda at ako nang bahala sa kanya. Sumunod kayo sa akin hanggang dun sa abandonadong kapilya. Doon ko siya brutal na tatapusin. Susunugin ko na rin pati ang kapilya. Magmamakaawa sana sa akin si Lola Cora, pero palihim ko tong pinindatan at sininyasan. Sinalat ko rin ito at sa tulong ng enerhiya ng hawak kong balaraw ay ipinatid ko sa isip nito ang sekreto ko. Dahil dito ay saglit na kuminang ang mga mata nito sa tuwa, pero agad ikinubli nang marahas na hilahin ito ulit ni Kuya Cody. Nang nasa loob na kami ng kapilya, ay sinenyasan ko si Kuya Cody na isaraan lahat ng bintana at mga pintuan. Makaraan ay binalingan ko ito. Cody, handa ka na bang mapunta sa'yo? Itong maiwagang balaraw? Aba, handang-handa na ako syempre, arak. Magiging makapangyarihang antingero na ulit ako. Pwes, dito ka sa isang tabi. Lumuhod kayong dalawa na matanda. Hawakan mo maigi ang ulo niya at pagmasdan mo kung paano ko pupugutan ang ulo. Kunwaring takot naman si Lola Cora habang mahigpit na hinahawakan ni Kuya Cody ang ulo nito. Pumalag-palag din ng kaunti pero tumigil din at naghintay sa susunod na mangyayari. Makaraan ay iniangat ko na ang mahiwagang balaraw na noon ay nagliliwanag at sa wakas ay pabigla ko ng tinagpas ang leeg. Hindi ni Lola Cora, sa halip ay ang leeg ng walang malay na si Kuya Cody. Gumulong sa sahig ang ulo nito na ang mga mata ay dilat na dilat. Si Lola Cora ay gulat na gulat din. Napatakip pa ito ng bibig. Diyos na mahamagin! Karumay-dumal ang katapusan ng mga alagad ng dilim. Pero Henson, Rendel na po, ikaw ba talaga yan? Ako nga po, Lola Cora. Si Randall po ko. Nagpanggap lang po ko na si Arak para tapusin si Cody. At si Tandang Ipyong na ang totoong pagkatao pala ay mismong pinuno ng mga aswang. Nilinlang niya ang samahan ng mga antingero at albularyo. Kaya ngayon ay babalikan ko pa siya, Lola, at pagbabayarin ko siya. Dito lang po muna kayo magtago. Huwag na huwag po kayong lalabas hanggat hindi ko po kayo binabalikan. Naku, mag-iingat ka, Apo. Makapangyarihan si Tandang Ipyong. Palagay ko ay mahihirapan kang talunin yon. Huwag po kayong mag-alala. Kakampi ko na po ngayon ang lahat ng antingero at albularyo sa samahan. Magsasagawa nga po pala ako ng orasyon para palakasin ang mga medalyon nila. Pagkatapos, ay pagtutulungan na namin si Tandang Ipyong. Sa kapilya ko na isinagawa ang orasyon. Matapos ko naman ito, ay nagmadali na kagad akong bumalik sa headquarters. Saktong pagdating ko ron, ay gumagana na ang orasyon. Isa-isa nang nagsisipagliwanag ng kulay asul ang mga medalyon ng mga antingero. Pagkakita sa akin, ay kagad ko silang sinenyasan na itago muna ang kanilang mga medalyon. At bago pa makahalata si Tandang Ipyong, ay mabilis ko na tong nilapitan at mabilis din akong gumawa ng pabilog na guwit sa palibot nito. Agad itong nakulong sa pader na liwanag. Arak! Anong ibig sabihin ito? Para saan ang pader na ito ng liwanag? Tanggalin mo ito! Sa puntong yon,
ay inilantad ko na ang totoo kong pagkatao at nakangisi kong binalingan si Tandang Ipyong. Ano? Nagulat kayo, no? Ako lang naman ito, si Randel, na tinatawag yung pipitsuging bata. Ngayon, patunayan niyo sa akin kung gaano kayo kamakapangyarihan. Ay, hindi nga po pala kayo antingero, Tandang Ipyong. Ngayon po, alam ko na at ng lahat ng mga antingero dito na kayo mismo ang pinuno ng mga aswang. Kaya humanda kayo ngayon sa sanib puwersa namin laban sa inyo. Ay! Hayop kang bata ka! Nililang mo ko! Pwes magbabayad ka! Magbabayad ka ngayon sa akin sa ginawa mo sa kapatid ko! Tinangkang magpalit ng anyo ni Tandang Ipyong at paganahin ang mga kapangyarihan nito. Pero bago pa man ito malubos ang mga yon, ay mabilis ko nang sinenyasan ang mga antingero na pagtulungang paganahin ang kani-kanilang medalyon. Mga kantingero, tapusin na natin ang masamang matandang ito sa bisa ng pinagsama-sama nating mga kapangyarihan. Habang tinatangkang sirain ni Tandang Ipyong ang pader na liwanag na nakapalibot dito, ay isa-isa nang tinitipon ng balaraw kong nakaangat sa ere ang lahat ng enerhiya mula sa mga medalyon ng mga antingero. Lumikha ang mga ito ng malaking bola ng asul na enerhiya sa dulo ng talim ng balaraw. Sumunod ay umusal ako ng orasyon upang tuldukan ang pangingibabaw ng kasamaan. Nang sa wakas ay masira ni Tandang Ipyong ang pader, ay doon ko na isinabay na itutok dito ang talim ng balaraw at sumigaw ako ng ubod lakas. Sumabog ka at maglaho ka! Magpakailanman! Isang malakas na pagsabog ang nangyari na halos ang mga antingero sa paligid ay mga tumba, kabilang na ako. Bago ako mawalan ng malay, ay narinig ko pa ang malakas na palaw ni Tandang Ipyong. Umaga na nang manumbalik ang ulirat ko. Kasabay ko sa pagbangon ang mga antingero ng samahan. Isa-isa nila akong nilapitan at naiiyak nila akong pinasalamatan. Hindi pa nakontento ang iba at binuhat pa nila ako at nagdiwang. Ipinagsigawan pa nilang ako na raw ang magiging bagong pinuno ng samahan, kapalit ng demonyong aswang na si Tandang Ipyong. Siyempre, ay binalikan ko rin si Lola Cora sa kapilya. Nadatnan ko siya roon, na tulog na tulog. Lola Cora? Lola Cora, gising! Gising po, tanghali na! Lumalawak na po ang mapa sa sahig. Umaga na. Asan ang mapa? Ay, Diyos ko! Ang dami ko na palang laway sa sahig. Ano ba yan? Pwisit ka, bata ka, ha? Nakakahiya. Si Lola, oh, namumula pa ang mukha sa hiya. Parang dalaga. Tumigil ka nga riyan. Asya, bakit sobrang saya mo pala? Natalo niyo ba si Tandang Ipyong? Opo, Lola. At ako na po ang bagong pinuno ng samahan. Kapalit po niya. Tapos, Lola, ibinabalik ko na po kayo bilang miyembro. Magiging dalaga na kayo ulit, Lola. Che, loko-loko ka talaga. Ay, salamat. Sa wakas, ay wala nang mga aswang na sasalakay sa baryo. Ay, ang apo ko. Payakap ka ng mahigpit sa iyo. Ayoko nga. Ano ka mo? Ba't bakit? Punas muna ikaw ng laway, Lola. Ang baho eh. Aba, anong babaho? Ikaw maarte ka pa, ha? Para ka injik. Lalo pa kitang lalawayan dyan. Yak, Lola! Amoy danggit! Doon na natapos ang laban namin, Sir Blair. Sa mga aswang na pinamumunuan pala mismo ni Tandang Ipyong na nagpapanggap pang antingero at binabalak ang kinin ang lahat ng medalyon ng binuo nitong samahan. Pero hindi ito nagtagumpay dahil sa kakaibang kapangyarihang taglay ng mahiwagang balaraw ni tatay.
Sobrang saya ko, Sir Blair, dahil naipaghiganti ko na rin si tatay. Hindi lang yun, napatunayan ko ring wala pala talagang pinipiling edad ang pagiging antingero. Walang karapatan ang kahit na sino namang maliit na mga batang antingero. Saka, natutunan ko rin sa sarili kong karanasan na kadalasan ang mga nang mamaliit ay hindi talaga kampon ng liwanag, kundi kampon pala mismo ng kadiliman. Ang tunay na kampon ng liwanag ay hindi nang mamaliit, nang mamata o nang bababa. Sa halip ay sumusuporta pa rin sa kapwa kampon ng liwanag, anuman ang kanilang estado sa lipunan, kasarian, edad, o estado ng kalusugan. Pantay-pantay dapat ang turing sa isa't isa. Masarap maging antingero, Sir Blair. Pero ito po ay hindi biro-birong atas. Hindi rin ito basta-basta na ipapasa ng walang sapat na kwalifikasyon. At ang mga kwalipikasyong ito ay pawang nakaugat sa kabutihan ng puso at pagkatao. Ito rin ay pwedeng mawala sa inyo kung hindi kayo maingat. At minsang sumibol ang kahit katiting na kasamaan sa puso ninyo, ay ito mismo ang kusang hihiwalay sa inyo. Tulad na lang po ng nangyari kay Kuya Cody. Nalaman kong kaya niya yon na iwala ay nagkaroon siya ng maling konsepto sa pagiging antingero. Itinuring niya itong dahilan para maghambog. Kung tama naman po ang konsepto ninyo, hindi po ito hihiwalay sa inyo o hindi po basta-basta maaagaw ng kasamaan. Tulad na lang din po ng nangyari sa mga medalyon ng iba pang mga antingero sa samahan. Hindi po basta-basta naagaw ang mga yon ni Tandang Ipyong. Nang lumaki na po ako, Sir Blair, ay lalo ko pang pinahalagahan ang papel ko bilang antingero. Lalo po at ako ang naging bagong pinuno ng samahan. Ginabayan din po ako noon ng tapat na mga matatandang antingero at albularyo. Pinakamalaki po ang naging papel sa akin ni Lola Cora. Sa bawat desisyon ko, ay lagi siyang nakasuporta. Kapag may mga problema sa samahan, ay lagi siyang nakagabay. Kaya naman po, ay nagtagal ang aming samahan. Hanggang ngayon, ay aktibo pa rin po ang aming samahan. May mga bagong kasapi rin po. At ang pinakapaborito kong mga kasapi ay mga bata pa. Sila ang pinakamasarap gabayan at turuan. Mga bagong henerasyon na bagamat mapupusok ay mas matatapang naman at may mas advance na mga kasanayan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair, at sana po ay may napulot po kayo na magandang aral.